sweet life without the last Ayon, listahan ng mga anak ng contractors inilabas Kitty Duterte. Hinangaan, ano ba to? Hinangaan sa live selling. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ang netizens, listahan ng mga anak ng mga contractors. Tinawag nilang scholars ng bayan. Nangunguna si Jella Alonte, pangalawa si Claudine Co, pangatlo si Jamie Cruz, pangapat si Vern Enciso, panglima si Vernice Enciso, pang-anim si Christine Lim, pito Jasmine Chan, ikawalo Miguel Lim, ikasyam Mia Fortich, ikasampu Luis Marasigan, ikalabing-isa Angela Marasigan, Dami, ikalabing-dalawa Angeli Marasigan, ikalabing-tatlo Tin Aguilar, ikalabing-apat Fatima Mayen, ikalabing-lima Nina Patricia Santos. Inaasahang madaragdagan pa ang mga pangalan na ito sa patuloy na pagsisiyasat ng netizens. Nakita o nasaksihan na ng mga netizens kung papaano gumastos ang anak ng mga contractors. Grabe, no? Louis Vuitton, Dior. Grabe. Sa totoo lang, no? Sa damit pa lang, makikita mo. Grabe naman talaga. Mantakin mo parang, hindi naman sa pag-ano, hindi naman natin sinasabi na, baka galing sa ano ng ano yan, di ba? O, pagpalagay na, sige, may mga sarili kayong pera. Pero kahit sabihin mo sarili nilang pera, no? Kung ganyan na parang, hindi na dapat pinopost yan eh. Kung tutuusin, hindi na dapat pinopost yung mga ganyan, yung ganyang kalalaki, ng mga ganyang kalalaking halaga na pinapakita na, eto mahal yung binili ko. Lalong-lalo na is kung politiko yung magulang mo, o nagtatrabaho sa government yung magulang mo. Kasi iisipin mo, para sentido ko muna lang, kung magpapakita ka ng ganyan, iisipin ng mga tao hindi maganda. Diyan papasok yung, baka may ginagawang, di ba? Di ba? Ayaw nating ituloy. Pero gano'n na magiging pag-iisip ng tao. Dapat nagiging maingat sila sa kung ano yung mga pinopost nila. Di ba? Hindi yung ipagmamalaki na ganito. Eto ang suot ko, naka-Louis Vuitton ako, na nagkakahalaga ng ganitong daan-daan libo. Tapos, nagtatrabaho ang magulang mo sa ganun, di ba? Kumbaga magiging putok sa inyo yun eh. Hindi maganda yung magiging isipin ng tao dun. Kasi iisipin doon, magkano lang naman ang sinusweldo ng isang politiko. Di ba? Para maka-afford ng mga ganong klaseng mahal na mga gamit. Di ba? Mapapag-isipan. Pwera na lang syempre kung hasindera ka talaga, kung pinanganak ka talagang mayaman, pwede. Pero para sa akin, kung anak ka ng politiko, dapat hindi ganyang masyadong showy. Talaga namang lustay kung lustay, waldas 137,807. Isang damit lang yan, ha? Kontakin mo yung 100,807 na yan. Kung ipambibili mo ng napakaraming damit yan, talagang marami kang mabibili. Grabe. Ngayon, yan tuloy ang nagagamit sa kanila. Pinagmamayabang sa social media ang kanilang mga luxury o mamahaling bagay na kanilang nabili na hindi mo alam kung saan galing ang pera Chanel, na pinambili. Hindi yata marunong magtrabaho ang mga anak ng contractors na ito. Ngi mag-live selling man lang ay tila hindi marurunong ang anak ng mga contractors. Pero labis na hinangaan ng mga netizens ang anak ni dating Pangulong Duterte na si Kitty Duterte, na marunong mag-live selling mga produkto na pampaganda tulad na lamang ng mga facial o kung ano paman. Naandyan din ang kanyang pagtitinda ng deodorant. Actual pa mismo, live selling sa isang app. Naandyan din ang kanyang pagtitinda ng kolorete sa muka
gaya ng mga lipstick. Mayroon ding sabon. Diba? Maganda yung ginagawa ni Kitty Duterte. At least siya, humahasel siya. Ibig sabihin ng humahasel, gumagawa siya ng pera. Diba? Nagbebenta siya. Hindi katulad ng iba na nagpo-post para ipagmayabang lang kung ano yung dapat ipagmayabang. Diba? Ayan tuloy, napupunahan sila ngayon. Eto si Kitty Duterte, kumukuha ng parang nagtatrabaho siya. Diba? Pinapakita niya, nagbebenta siya ng ganito, ganyan, minomodel niya na yung sarili niya, naglalabas siya ng mga cream, naglalabas siya ng mga sabon. Diba? Mga beauty soap. Na pampaputi. At kung ano-ano pang mga produkto ang kanyang ine-endorse at napakarami niyang endorsement. At kung siya man ay may maipagyayabang sa social media, yun ay dahil sa kanyang pagod, puhunan, dugot pawis sa live selling. Ang anak ba ng mga contractors? Gaya na lamang nito ni Claudine Ko. Nakakitaan nyo na ba ng pagtatrabaho? Nakita nyo na bang nag-live selling? Abay hindi yata. Nakapunta na sa iba't ibang bansa. Grabe, Louis Vuitton, 305,000, isang damit lang. Grabe. Pinost ko to dati. How cute. Yan ba yung mga damit na tipong pwede mo maibenta kay Boss Toyo kasi may presyo? Pagpalagay natin, kaya siguro nila binibili ng mahal yan, investment pagdating ng future, 'di ba? Nagiging advanced na sila kahit papaano. He has to apply deodorant on her kilikili in front of everybody just so she could sell it. Tapos nagalit si Benny Abante. Binasa out loud yung post ko sa Tricom hearing. Tinanong ako, sino daw na mga anak ng politiko ang pinaparinggan ko. Ready na ako Tapos my kind lawyers Sec Bello and Attorney Joe Aspiras pulled me away and advised against it. Salamat. At di ako na-detain. Tapos ngayon, uso nang mag-call out ng anak ng politiko and contractors. Dami niyong nakikita, pero yung mga batang nag-aral sa Institut Le Rosey, the most expensive school in the world, with tuition at nearly $200,000 per year, di nyo pa nako-call out yung mga anak ng mga kaliwang grupo, yung mga allies na politicians na sinasabing mamundok yung mga anak nyo, yung mga anak nila nasa Europe. Basta, ang masasabi ko lang, anti-Dutertes, everything you're discovering now, we've been telling you about this before pa. Time will reveal the truth, especially if you become victims of your own ignorance. Samantala nakalkal ng mga netizens itong si Jamie Cruz na anak ng isang kontraktor na nasa listahan ng mga netizens. Anak siya ng kontraktor na Santo Cristo Construction and Trading Incorporated na nakakuha ng pondo mula sa DPWH ng mahigit 3 billion pesos. At mula rin sa kanyang paggayabang sa kanyang mga vlog ng kanyang mga mamahaling bags. Kaya ng nakagawian ng mga Pilipino na bash din siya, binatikos ng mga Pilipino. At gaya din ng ginawa ni Claudine Ko na pag-deactivate ng kanyang Instagram, ang kanyang social media, nag-private na. For your information, girl, nauna pang nakapag-screenshot ang mga Pinoy bago ka nakapag-private. At kung sa payabangan lang... Mantakin nyo kasi, di ba? Yung mga taong bayan, no, parang maaatim mo ba sa sarili mo? No, na ipakita. Hindi ko naman sinasabi na doon galing yun, no, sa hindi maganda. Huwag palagay natin, bigyan natin ng katwiran na baka sa kanilang pera na yon, sa sarili nilang pera, o sige gano'n na. Pero kahit sabihin yung sa sarili niyong pera nang galing yan, nagkaroon ng ganitong issue flood control project. So hindi dapat. O pagpalagay natin, ilabas na natin, sige, na hindi pa doon sa flood control project. Kumbaga, involved sila sa gobyerno Kaya yung sinasabi ko kanina, kung involved ang ano mo sa taong gobyerno, hindi dapat na mag-post ka lang kung ano-ano. Lalong-lalo na is yung mga expensive na bagay. Dahil talagang talagang pag-iisipan ka ng hindi maganda dyan.
'Diba? Kasi lalong-lalo na ngayon, nagkaroon ng issue about dyan sa flood control project. Maraming sumabit, maraming nakita dyan. Tapos mababalikan ng mga tao yung mga post nyo tungkol sa mga binili, sa mga ganyan, na kahit sabihin natin na sa sarili nyong pera nang galing. No? Hindi maiisip agad yun. Ang papasok sa isip ng mga tao nun, na siguro doon galing yan. Yun ang maiisip nila. Naman ng mga anak ng politiko. Talagang ang mga tunay na magnanakaw, walang hiya. Makakapal ang mukhang ipangalandakan at ipagyabang ang kanilang mga luxury brand. Mantakin mo kasi, no? Habang may nakikita kasi yung mga taong ganyan, na eto, anak ng kontraktor to, ganto, ganyan, ganyan. Samantalang yung mga tao, hirap na hirap sa baha. Halos naglubugan ng mga bahay, lahat ng mga kagamitan nasira. 'Di ba? Halos para kaming para kaming mukhang kawawa ng mga panahon ng baha. Hindi totoo 'yan. Lahat tayo, hindi lang kami, lahat ng mga tao. Tapos mababalikan namin yung ganyan, makikita namin na parang ganyan pa, 'di ba? Parang sinasampal niyo yung taong bayan, parang pinamumukha niya sa taong bayan na, mga tanga kayo eh. Parang ganun. Diba? Kaya yung inis ng taong bayan, mababaling sa kanila ngayon. Diba? Na hindi naman pinaghirapan, galing sa nakaw mula sa pera ng taong bayan. Pero kung ikukumpara mo sa anak ng dating Pangulong Duterte na si Kitty Duterte, simple lamang. Kung may ibabalandrang mamahaling gamit, yun ay mula sa kanyang trabaho, sa kanyang live selling. Malayong malayo sa mga anak ng mga contractors at magnanakaw na politiko. Panoorin natin ang buong video. This is just based on my observation, sa mga nagsisirculate na naman na issue ngayon about sa anak ng mga politiko. And if we are going back to the old administration, PS lang po, hindi po ko Dilawan, hindi rin po ako Duterte. Pero let's go back to the old administration ni Duterte. Kung iisipin lang natin, yung mga anak ng politiko na mga lavish lifestyle, this is just based on my observation. Sila, they are just doing vlogs, singing, at kung ano-ano pa mga bagay na pwede nilang i-clout chase. Tama. Yung mga panahon talaga ni PRRD, putulin natin si Sir. No, yung mga panahon ni PRRD, wala tayong nakikitang mga anak ng politiko na ganyan na mga nagpo-post o yung mga politiko mismo. Diba? Ingat na ingat sila eh. Kasi talagang pag nakita ni PRRD ng mga panahon na yan, diba, alam naman natin, galit si PRRD sa mga kurap, galit si PRRD sa nagpapahirap sa mga tao. Pero ngayon talaga is parang parang open na, diba? Open na silang magpakita ng ganito, na expensive yung binili ko, ganto, ganyan, ganyan. Kaya yan tuloy nagiging resulta. Pero kung titignan natin, ang nakaraan, si President Duterte po noon, former, ang bahay lang ni President Duterte ay na parang iisang barangay lang. Yes. Na kung saan parang dikit-dikit lang. Yes. At kung babalikan po natin yung balita na binibenta po daw yung bahay ni President former Duterte noon, yung kulay green yung gate, ganun lang yung klase ng pamumuhay nila. Lavish lifestyle check. At kung mapapansin nyo lang po, si Kitty Duterte, we already know Kitty Duterte is also have a lavish lifestyle. Pero if we are going to see or foresee the bigger picture, nagla-live selling po si Kitty Duterte. Ano nga ba yung live selling? Ito po ay uri ng isang pagbebenta gamit ang isang platform para makapag-engage at makapagbenta sa mga gustong bumili sa selling. Tama yun. Kasi si Kitty Duterte, kung tutusin kung kurap ang mga Duterte, kung bilyon-bilyon ng mga hinakot niya mga Duterte, bakit maggagaganyan pa si Kitty? Bakit pag-aaksayahan niya pa ng oras yung pagla-live selling? 'Di ba? Kung pwede namang siya na lang ang bumili ng bumili. Bakit kailangan bumili pa sa kanya? Kahit yung mga mamahaling beauty products na alam niyang magpapaganda sa kanya lalo, bibili niya na yun. Pero bakit? Bakit siya humahasel ng ganyan? Bakit siya nagla-live selling? 'Di ba? So, yun yung isa sa pangapatunay na hindi ganun karangya na iniisip ng ilan sa mga Duterte.
Yung mga galit sa mga Duterte na iniisip na meron daw inano yung mga Duterte na milyon-milyon. Dapat nga buhay hayahay na yung mga yan eh. 'Di ba? Kaya kasi sinasabi ko, hindi na para gumawa ng mga account yan si Kitty. Hindi na para mag-live selling yan. Bakit ako magla-live selling? Ang yaman-yaman ko. Ang dami-dami namin pera. Bilyon-bilyon. Diba? Bilyonaryo ka tapos magla-live selling ka. Eh di wow. O diba? Di may punto tayo ron. O, pero ano ang ginagawa ni Kitty Duterte? Nagla-live selling siya. Nagbebenta siya. Bakit? Siyempre para kumita. O, hindi naman pwedeng nagla-live selling lang siya. Trip niya lang. Eh di sana pinamigay niya na lang yung mga products na pinapakita niya sa live selling niya. Diba? Nagbebenta si Kitty Duterte ng deodorant, lipstick at mga kung ano-ano pang mga bagay. Pero again, may pagka-lavish lifestyle din naman dito sa Duterte. Kitty Duterte. Pero she knows how to handle it. Yes. Sa tingin nyo lang, no? Itong mga anak ng mga politiko, if ikukumpara nyo kay Kitty Duterte, ano ba yung mga pinagkakaiba nila? Comment down. Babush, peace out. Saan ba kumukuha ng kapal na mukha itong mga anak ng politiko at yung mga mismong mga contractors para i-flex nila yung mga lavish lifestyle nila? Ayun, teka muna, no? Bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video at boses na madidinig natin ngayon at binibigyan ng reaksyon na nagmula kay It's Your Tito Jai. Ayan, syempre supportahan niyo yan si It's Your Tito Jai, mga katunay. Pero naka Louis Vuitton. Isang congressman pero naka Land Cruiser. Eh, ang sweldo nila hindi naman umaabot sa ganun kalaki. Yun yung sinasabi natin. Ang sweldo ng isang politiko, hindi ganun kalaki na para maka-afford ka ng isang gamit na ganung milyones. Diba? O ganung kadaan libo. Pero bakit ka nakakapag-afford ng ganun? Yun yung nagiging question dun eh. Diba? Galing yung pera mismo sa atin. Let's talk about anak ng mga politiko. Ito yung mga anak ng ko. Meron pa dito lifestyle, singer, vlogger. Pero ang pamilya niya, konektado mismo sa mga politiko. Sila ay isa pa sa mga malalaking construction na nakakuha ng bilyon na kontrata sa DPWH. Road, flood control, you name it. Ang mga kumpanyang ito ay kabilang sa may 15 na may pinakamalaking proyekto sa Pilipinas natin. At nagsimula ito mula 2023 to 2025. Ngayon, isipin natin na habang tayo naglalakad sa kalsada ng puno ng baha dahil sablay ang mga flood project na mga pinagagawa nito natin. May mga anak ng mga politiko na naka-private jet papuntang Europe at hindi lang yun insulto para sa atin. Para bakang sinampal at sinuntok ng ilang beses dahil sa kahirapan. Ganito kasi yun. Mantakin nyo kay VP Sara, no? Kung makapag-ano sila, kung kay VP Sara, kung makapagbintang 125 million, dinispal ko ni VP Sara 150 million. Kung habul-habuli nila, i-impeach si VP Sara dahil sa halagang yun. Grabe, no? Pero etong mga halagang to, eto yung hindi lang ka-impeach. Diba? Talagang grabe, karimari-marim na yung ginagawa nito dahil bilyones. Hindi biro-biro yan. Kaya nga sinasabi ko, kung si VP Sara may planong mangurakot yan sa gobyerno, hindi na para tumakbong vice president ni PBBM yan nun. Kayang-kaya niyan labanan si PBBM bilang presidente, kung tutuusin. Or, kung maging vice president man si VP Sara, pwede siya makipagsabwatan sa kung sino man ang gumagawa ng kalokohan sa gobyerno. Hindi para labanan niya. O baka iniisip ng iba, hindi, kaya niya nilabanan para masolo niya. Mindset no? Meron mga nagko-comment pa nga ganun eh. Diba? Alam nyo, kayang-kaya ni VP Sara mangurakot eh. Kayang-kaya niya kumita ng higit pa dyan sa bilyon-bilyon. Kaya niyang hakutin ang pera ng taong bayan kung gugustuhin niya. Pero hindi niya yun ginawa. Kaya nga siya umalis eh. Kaya nga hindi na siya nakatiis. Kaya ganyan ang nangyari sa mga Duterte kasi kinalaban nila yung gumagawa ng mali. Mga batang to ay lumaki mismo sa mga luho. Para sa kanila, normal lang na makabili ng Birkin bag, suot-suot. Normal lang ang nakaprada. Normal lang na magpunta sa mga iba't ibang bansa tulad ng Europe, diba ko? Kasi yun mismo ang nakikita nila sa mga magulang nila. Pero what is the problem here? Diba yung mga magulang nila, lingkod bayan?
Hindi kayo business tycoon ha. Hindi mga oligarkyo. Yun yung sinasabi. Kung alam niyo yung salitang lingkod bayan, public servant kayo. Ang tunay na lingkod ng bayan, hindi yan nakikita sa mamahaling mong kotse yes. o sa bag mong bulok. Nasa pagiging serbisyong tapat yan. Yes. Kaya dapat hindi talaga natin pinapalagpas yung mga ganitong issue. Ngayon, para sa mga anak ulit ng mga politiko, kaya nagagalit ang mga publiko sa inyo. Habang ang mga magulang namin ay triple kayod para sa pagbabayad ng tuition namin. Kayong mga anak ng politiko, ginagastos nyo ang pera ng bayan para lang sa pambili ng party outfit nyo. And let's be all clear, hindi naman talaga kasalanan ng anak ng politiko ang nangyayari. Kung bakit mayaman ang pamilya nyo. Pero kasalanan nila kung finiflex at ina-idolize ninyo yung yaman na galing sa bulsa ng pera ng bayan. At ito ay kasalanan kapag ginagawa nyo ang normal na kahit mali. Parang ganito lang yun yung kapitbahay nyo, ninakawan mo. Tapos pinagyabang mo pa. Hindi nyo ba pagtatawanan at huhusgahan? Kaya ganito ang nangyayari ngayon sa mga bumabati ko sa mga anak ng politiko. Kaya wag po tayo magpapabrainwash sa mga lifestyle lavish nila sa mga vlog nila. Hindi sila yung goals, hindi sila yung role model. Sila ang rason kung bakit ka nasa ospital, kung bakit ka may leptospirosis, at kung bakit hirap ang sambayanan. Buti na lang talaga, mulat na ang mga Magaling si Tito Jai, no? Palakpakan natin. Tama, may punto lahat ng sinasabi ni Tito Jai doon. Yung mga tao hirap na hirap, nasa ospital, nagpapagamot ng leptospirosis, at isa pa, namumroblema sa panggastos sa ospital. Samantalang etong mga to, walang kaproble-problema sa buhay. Patrip-trip kung saan-saan lang, papost-post ng ganito. 'Di ba? Parang nakakadismaya sa mga tao yun eh. Kaya talaga makakatanggap sila ng mga pambabash talaga. Hindi nila maiiwasan yun. Generasyon ngayon, inutos na ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos ang lifestyle check. Ibig sabihin, hindi na po kayo pwedeng magtago sa mga luxury car nyo o mga bag nyong mamahalin kasi po, isa-isa na kayong huhubaran. Humanda na kayo. Peace out. Ibang-iba si Kay Duterte sa mga anak ng mga magnanakaw na politiko at anak ng mga contractors na akala mo sarili nilang pera. Ang kanilang ipinaggayabang ng mga luxury items or brands ay kanilang pinaghirapan. Mayaman ka nga, nabibili mo ang lahat ng gusto mo at mamahalin pa. Pero galing naman sa nakaw. Hindi ba't nakakaya? Ano ang inyong opinion? Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz at syempre natunghayan natin ang boses at video na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Tito Jai. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.